Good day, everyone. It's already time for hashtag Upgrade Learning in Technical Drafting. I am Tutor Rommel, and let me help you explore the amazing world of construction and architectural design. Upgrade your learning today, design your tomorrow, and build your future after. Welcome to Itulay TV. So ang pag-uusapan natin ngayon is about the rules of dimensioning floor plan. Nandito tayo sa unang week ng ating quarter. So bago natin pag-usapan yung mga rules na yan, let us revisit your prior knowledge about dimensioning. So dimensions is a numerical value expressed in appropriate units of measurement and used to define the size of location, the orientation, or the form or other geometric characteristics of a part. So ibig sabihin, ang dimension ay yung sukat ng isang bagay or yung tinatawag nating annotation dimension or yung specification ng isang bagay na yon. So ngayon, ano ba yung mga pwedeng gamitin na object sa paggamit or paglalagay ng dimension? So we have many objects na pwedeng gamitin. Ano po? So let's start with the lines. Meron din tayong numerical values, meron tayong symbols or notes, and meron tayong specifications. Ano ba yung nasa ilalim ng lines? Marami yan. Meron tayong horizontal line, meron tayong vertical line, at meron din tayong diagonal or inclined line. Sa numerical values naman, so meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 0. And then sa symbols or notes, meron tayong mga objects na pwedeng gamitin, katulad ng dash line, ng small circle, ng arrowhead, saka ng short inclined line, or yung tinatawag nating line na drawn in 45 degrees. Sa specifications naman, gumagamit tayo ng mga letters, katulad ng M for meter, cm for centimeter, and millimeter naman para sa mm naman para sa millimeter. Iyan yung pwede nating gamitin ng mga symbol. Pwedeng isa lang, pwedeng pagsama-samahin natin, depende sa pwede nating sa kailangan natin. Pero syempre, kailangan sumunod pa rin tayo sa standard ng pagda-dimension or ng paglalagay ng sukat. So, let's start. Mag-review tayo ng prior knowledge natin. Ano po, meron tayong object dyan sa screen, nakikita nyo, isang customized object na ginawa natin. And then sa kanang bahagi naman ng screen, makikita natin yung lines na object na ginagamit natin na ipinreset natin kanina. So we have vertical line, horizontal line, and inclined line or diagonal line. Paano ba natin ilalagay or susukatin ang height ng object na nasa screen natin? So first, gagawa tayo ng extension line. So yung extension line na yan, maliit na horizontal line na ginamit natin at na kulay green, nakikita nyo sa screen, extension line, this is to terminate yung extent ng susukatin na part ng object. After ng extension line, syempre kailangan natin ng gap. Ano po? Yung gap naman ay yung distance between the side ng object saka yung extension line para hindi siya mapagkamalang parte ng object, kaya meron tayong gap. And then as you can see, dapat yung gap is more or less 1/16 inch from the side of the object papunta dun sa ating extension line. So that's kalahati ng isang partition ng 1 inch. After ng extension line, lalagyan natin siya ng dimension line. So gumamit tayo ng vertical line na kulay green pa rin, tapos idinikit natin dun sa ating extension line. After ng dimension line, gagamit tayo ng mga symbols naman na diniscuss natin kanina, nabanggit natin kanina. So, pwede tayong gumamit halimbawa ng arrowhead para makita or mailagay dun sa extension line para ma-terminate kung hanggang saan lang yung sukat na gagawin. So, nilagyan natin ng arrowhead, yung dulo ng vertical line, and then idinikit natin dun sa ating extension line. After ng dimension line, lalagyan natin siya ng figure. Yung figure na yan could be 1 hanggang 9 or 0. Depende dun sa sukat ng mismong object natin. So, ang tawag doon ay dimension. So, mapapansin natin 32.5. So, 32.5 ang numerical value
ng distance from the upper extension line down to the lower extension line. And then, after ng numerical value, lagyan natin siya ng specification or ng annotation, which is yung unit value ng 32.5, which is millimeter. So, that's how we do or how we dimension object at gumagamit tayo ng iba't ibang klase ng objects. So, we have, ulitin natin we have the extension line para ma-terminate hanggang saan lang yung susukatin na part ng object. And then, lalagyan natin ng dimension line at yung dimension line na yon is composed of the vertical line sa dalawang arrowhead sa magkabilang dulo. And then, lagyan natin ng figure, yung mismong sukat ng object plus its unit. So, that's 32.5 millimeters. Okay? Sana natutunan nyo kung paano maglagay ng dimension as a pamamagitan ng pag-revisit natin na ginawa kani-kanina lang. Paano naman yung rules? There are several rules in dimensioning floor plan at makikita natin na meron tayong 8 rules in dimensioning floor plans na nasa screen. Pero iisa-isahin muna natin yan. Rule number 1. Arrowheads or dash or small circles and diagonals are used to denote the termination of the dimension line. Pwedeng marami tayong pwedeng gamitin, katulad ng nabanggit natin kanina. Pero sa pag-revisit natin, gumamit tayo ng arrowhead. Ngayon, lagay po natin, ito yung iba pang klase ng object or paraan ng paglalagay ng dimension na pwede natin gamitin. We have the extension line, tapos vertical line, and then merong arrowhead sa magkabilang dulo plus its figure. And then pwede rin naman natin na ilagay yung dimension ng object sa pamamagitan ng paggamit ng objects na nakikita nyo sa screen. So, instead na ang gamitin natin ay arrowhead, gumamit tayo ng small circle para ma-terminate yung sukat or yung dimension, yung distance niya. Or, pwede rin tayong gumamit ng short 45-degree line, dash line. Pwede natin siyang gamitin. Kung mapapansin natin, lahat naman siya ay tama na pwedeng gamitin sa paglalagay ng dimension. So, we have the arrowhead, o kaya naman yung small circle, o kaya naman yung short dash 45 line, degree line. Okay po? Ngayon, ano pa yung pwedeng gamitin natin? Arrowheads may also be placed outside the extension line. Paano kung yung susukatin natin ay masyado nang maliit? Hindi na kayang ilagay yung arrowhead tsaka yung dimension line natin. Pwede naman daw nating ilagay yung arrowhead sa labas ng termination line or ng extension line para sukatin yung part na yon ng object, katulad ng nakikita natin sa screen. Okay? Pangalawang rule sa pagda-dimension ng floor plan. Dimensions should be placed to read from the right or from the bottom of the drawing. Kapag daw magbabasa tayo, ayon sa ating standard ng pagda-dimension ng floor plan, dapat daw ang pagbabasa is from right or from the bottom. Right to left o kaya naman ay from bottom of the drawing. Katulad ng makikita natin sa screen. Ayan. So yung 8, mapapansin natin, ay inilagay natin dun sa taas. Nasa itaas siya ng dimension line. Para daw pagbabasa, let's start from the right. Magsisimula daw tayo sa right. The measurements should always be written above dimension lines. At lagi daw pong nasa baba, nasa itaas para mas mabilis nating makita, mas visible siya. Pangatlong rule sa pagda-dimension ng floor plan ay yung paglalagay daw natin ng dimension line should be placed about 10 mm apart. Kailangan daw medyo malayo. Katulad niyan, meron tayong tinatawag na full size dimension tsaka ng detail size dimension. Pag sinabing full size, yun yung total na distance or total measurement nung sinusukat na part ng object. Katulad niya nasa screen. Ang full size niya ay 8. Ngayon, meron tayong mapapansin na dalawang sukat pa na inilagay. Dapat daw yon ay 10 mm apart. Yung total distance ng 8 ay nahati sa dalawang dimension. Ang tawag doon ay detail dimension. So, isang 5.20 at isang 2.80.
Pang-apat na rule sa pagda-dimension ay rooms are dimensioned from the center of partitions. In some cases, they may be dimensioned from wall to wall exclusive of wall thickness. Kasi di ba kapag gagawa tayo ng floor plan, bukod doon sa mismong wall or yung hollow blocks na nilalagay natin, meron pa tayong tinatawag na finishing, so dumadagdag pa siya doon sa sukat ng wall natin. Sabi sa number 4 rule, kapag maglalagay tayo ng dimension, na nakikita natin sa screen, kailangan daw sisimulan natin yung pagsusukat sa gitna ng wall. Huwag sa labas ng wall o kaya doon sa inner part ng wall. Dapat daw nasa gitna. Kasi kapag daw magsusukat, i-exclude natin yung finishing or yung wall thickness. Punta tayo sa rule number 5, sa pagda-dimension. Okay? Rule number 5, in dimensioning stairs, the numbers of risers is placed on a line with an arrow indicating the direction or up or down. Nakikita natin sa screen, meron tayong red nakalagay up. So, ibig sabihin yun daw ay stairs or hagdan na simula daw sa part na yon ay paakyat daw siya. So, yung floor plan na nakikita natin sa screen ay nasa ground floor. Kaya siya up. Pero kung ang makikita naman natin ay na floor plan ay yung second floor, so babalik na rin natin. Ilalagay natin yung up, tatanggalin natin yung up, and then lalagyan natin ng down. Pero, syempre, in opposite direction. Okay? Ilalagay natin yung arrowhead pababa doon sa ating red line. Okay. Punta tayo sa rule number 6 sa pagda-dimension ng floor plan. Architectural dimensions always refer to the actual size of the building regardless of the scale of the drawing. Meron tayong dalawang example dyan. Nakikita natin. Yung isang example ng drawing ay may scale na 1:100, yung kulay blue. Nakikita nyo po ba? Okay. Yung pangalawa naman, yung nasa kaliwa naman na bahagi ng screen, na maliit na kulay itim, ang scale niya ay 1:200. So, ibig sabihin, yung 1:100 ay medyo malaki kaysa dun sa 1:200, kung mapapansin natin. Pero ayon sa rule ng pagda-dimension daw ng floor plan, dapat daw yung dimension ay dapat nakalagay ang tunay na size ng building or yung sinusukat ng dimension, regardless of the scale na kanyang ginagamit. At pagdating naman sa pang-pitong rule sa pag-dimension ng floor plan, never crowd your dimensions to free the plan of excessive dimensions. Huwag daw nating gagawing cluttering yung ating sinusukat. The sizes of doors, ng windows are given in the door and window schedule. Meron tayong separate na listahan para sa door saka sa window schedule. Makikita natin sa screen na yung sukat ng window ay nilagyan lang ng bilog tapos merong nilagay na W2 sa loob. And then, yung door naman nilagyan ng D2 na naka-enclose siya sa circle. Ganon din yung nasa kanang bahagi ng drawing, yung W3 and then yung D3. Para saan po ba yung number 2 at yung number 3 at ano bang ibig sabihin ng W tsaka ng D? So yung letter D, ang ibig sabihin niyan ay door. D2, ibig sabihin pangalawa siya sa malapad na pintuan dun sa floor plan. Kapag naman D3, siya yung medyo maliit kaysa dun sa D2, obviously. So syempre, anong tawag dun sa pinakamalaki? D1, okay? Ganon din yung sa window. Kapag daw sumunod siya sa pinakamalaki, yung window, W2. Kapag medyo maliit, ang tawag sa kanya ay W3. So, lalagyan natin ng W3. Ganon din sa window, kapag pinakamalaki, obviously, ilalagay natin ay W1. Hindi na natin kailangan daw ilagay yung sukat ng window doon sa ating floor plan. Ilalagyan na lang natin ng annotation, katulad ng W2, D2, W3, or D3 kasi may separate na listahan ng sukat para dun sa mga details na yon, window and door details. Pang-8 rule sa pag-dimension ng floor plan is to refrain from double entry dimensions and omit obvious dimensions. Mapapansin natin dun sa drawing, may dalawang sukat na magkapareho, yung 5.20 tsaka sa kanan at sa kaliwa 5.20 rin. So ayon sa rule number 8, kapag daw doble na or pareho ng sukat, pwede naman nating i-omit yung isa. Tatanggalin na natin yung isa
para hindi na makalito. Pero, syempre, kapag daw maglalagay pa rin ng dimension, dapat kapag obvious na, ibig sabihin ng obvious ay understood naman na yun yung sukat, pwede na natin siyang hindi ilagay. Halimbawa, yung 8, yung distance ng 8, pwede na natin siyang hindi ilagay dun sa lower part ng floor plan natin kasi understood naman kung pareho ng distance, 8 na yung nasa taas, obviously, 8 na rin yung nasa baba. So, we don't need to put 8 na distance dun sa lower part ng drawing natin or ng floor plan. Okay? So, maliwanag po yan ha. Meron tayong 8 rules sa pag-dimension ng floor plan. Dahil tapos na tayo sa 8 rules in dimensioning floor plan, meron akong ibibigay na mga questions sa inyo. Ihandanin nyo na ang inyong lapis at ang inyong papel, tapos subukan nating sagutan na yung ipapakita ko sa screen. Tingnan natin kung naintindihan nyo ba yung 8 rules in dimensioning floor plan. Are you ready? Okay. Number 1. Write correct if picture A follow the rules in dimensioning. Kung hindi naman, write incorrect. Okay? Number 1, picture A. Palagay nyo, correct ba or incorrect ang paggamit ng rules or nag-follow ba siya sa rules in dimensioning? Kung ang sagot nyo ay incorrect, that's correct. Okay? Do not use thou, center line, or part of an object as a dimension line. Kung mapapansin natin dun sa drawing, yung kulay green, ginawa niyang part ng dimension line or ng dimension yung object mismo. Hindi daw po dapat yon ginagawa. Kung kailangan natin gawin yon, susukatin natin halimbawa yung gitnang part ng object, ilalabas natin yung dimension line. Ano yung kailangan natin gamitin? Dapat meron tayong extension line, meron tayong dimension line, meron tayong dimension, at meron tayong unit of measurement. So that's incorrect. Okay? Sunod naman, number 2. Ulitin natin, write correct if picture A follow the rules in dimensioning. Write incorrect if not. Number 2, picture A. Correct kaya or incorrect ang pag-follow niya ng rules in dimensioning floor plan? Okay. Meron kayong 3 seconds. 3, 2, 1. Time's up. If your answer is correct, that's correct. Kung mapapansin natin, nag-extend siya. Yung bilog, kinuha niya yung center, nag-extend siya ng extension line, sa kanya nilagyan ng dimension. At yung ilalim na part ng object, inilabas niya yung dimension. Hindi katulad doon sa number 1, inilagay niya sa loob, tapos ginawa niyang part ng dimension yung object. That's incorrect. Ang tama ay yung ating nasa screen. Tama ba ang sagot nyo? Next, number 3. Write correct if picture A follow the rules in dimensioning. Write incorrect if not. Number 3, picture A. Tama kaya? Nag-follow ba siya sa rules in dimensioning? I'm giving you 3 seconds. 3, 2, 1. Time's up. If your answer is incorrect, that's correct. Sabi dito, sa ating drawing, do not use an object line as an extension line. Diba dapat kapag gagamit tayo ng extension line, nabanggit natin kanina, it's either horizontal line or vertical line. Short lang. So, wag daw natin gagamitin yung part ng object bilang extension line. That's wrong. Dapat gagawa tayo ng panibago. Anong kailangan natin gawin? Ilalabas natin yung dimension dun sa right o kaya sa left part ng drawing and then gagamit tayo ng extension line. Kung kailangan nating i-extend yung extension line from the center part of an object, pwede naman po yun. Pero gagamit tayo ng light line lang para hindi maging part ng object yung extension line na ginamit po natin. Number 4. If picture A followed the rules in dimensioning, write correct. And if not, write incorrect. 3 seconds. 3, 2, 1. Time's up.
If your answer is incorrect, that's correct again. Mapapansin natin, meron tayong linya na nag-cross doon sa dimension line. Never daw po, never cross dimension lines. Kung may annotation tayo na ilalagay doon sa object, ilalabas natin siya malayo doon sa dimension line. Para daw hindi makalito, para hindi cluttering doon sa pagpe-present natin ng drawing. So, ilabas natin, ilayo natin doon sa dimension line if ever na meron tayong annotation or meron tayong ilalagay na yung note doon sa object. Okay, that's it. So you answered 4/4, ano? Sana tama lahat ng sagot nyo doon sa ating 4 questions if yung mga picture na ipinakita ko sa inyo followed the rules in dimensioning floor plans. Ngayon naman, let us try this. May ipapakita ako sa inyo na picture and then let us try to dimension the sample floor plan na naan sa inyong screen. Okay? Dapat i-follow natin yung 8 rules in dimensioning floor plan. Pwede tayong gumamit ng long band paper o kaya ng short band paper or any size ng papel na malinis at hindi pa nagagamit. Siyempre, kailangan din natin gumamit ng pencil and ng eraser plus your measuring materials. Katulad ng triangle, ng T-square, o kaya ng ruler kung ano yung yun ang available sa inyong bahay. Sana nagawa niyo ng maayos yung ating paglalagay ng dimension sa ating sample floor plan. To generalize everything na discuss natin kanina, let us draw dimension lines according to architectural design standards. I-follow natin yung alphabet of line na diniscuss natin sa mga nakaraang year level natin. And then let us review the rules in dimensioning for floor plan. Mabilis lang naman siya. Meron siyang 8 rules binigay ko sa inyo kanina in dimensioning floor plan. Kung medyo nahihirapan tayo or nalilito tayo, pwede nyo naman akong tanungin, Tutor Romel, or pwede kayong magtanong sa mga teacher nyo para mas mabilis na masagot yung inyong gustong malaman kung tama ba o mali. Pangatlo, let us follow the gauges of lines discussed in the alphabet of lines. Yung gauges na tinatawag natin, we have thin line, medium line, or heavy line. Kailangan i-follow natin yon. Hindi lahat ng linya ay pare-pareho ng kapal or ng nipis. Dapat meron tayong variation kasi yung variation ng line na yon or yung gauges of line na yon signifies or defines yung object na nilalagyan natin ng sukat. Before we end this, let me leave you this quote. Do things today that will make your future self thankful and proud of you. Okay? Simulan na natin. Bigyan na natin ng pagkakataon yung sarili natin na mag-improve para pagdating ng panahon, diba, no? Wala tayong pagsisisihan. Magkita-kita po tayong muli para sa panibagong kaalaman sa technical drafting. Ako po si Tutor Romel mula sa bayan ng mga Lakan at magagandang Binibini, Pagsanhan, na nagsasabing sipagan natin para sa ating pangarap. Kung medyo nahihirapan ka, tutulungan kita. Ikaw at ako, teamwork tayo para always panalo.